Ang pangalan ko ay Kathleen, 32 taong gulang at nagtatrabaho ako sa Financial Risk Management kung saan lahat ay sinusukat batay sa cost exposure at sa balik ng bawat commitment. Palagi akong namuhay ng independent sariling gastos, sariling bayad ng bills at hindi umaasa sa tulong ng iba, ngunit sa loob ng pamilya ko, naging bitag ang independence na iyon. Ako ang naging taong laging sumasalo sa emergencies, nagbabayad ng overdue balances at nagbibigay ng coverage tuwing may tumatangging akuin ang sarili nilang obligasyon. Sa pinakahuli naming pagtatalo, yumuko ng bahagya ang tatay ko papunta sa akin, tumitig ng diretso at sinabi, "Napapalitan ka. Huwag mong kalilimutan iyon." Nakatayo sa tabi niya ang nanay ko habang mahina siyang tumatawa na parabang napaka-obvious ng sinabi niya. Hindi iyon biro. Sinabi niya iyon habang humihingi ng mas malaking loan kaysa sa lahat ng nauna niyang hiningi. Tinrato niya ang suporta ko bilang permanenteng tungkulin at tinrato niya ako na parang financial product na maaari niyang kunan anumang oras. Nakinig lang ako ng walang reaksyon. Pagkatapos ay naisip ko ang lahat ng buwan ng bayarin na nakaangkla sa pangalan ko. Ako ang nagbabayad ng one-bedroom apartment na sila ang nakatira. Nasa pangalan ko ang lease ng sasakyang ginagamit nila. Ako ang may hawak ng insurance nilang dalawa. Ako rin ang nagbabayad ng phone plans at sumasalo sa paggamit nila ng credit na hindi man lang nila sinusubukang i-review. Malayang-malaya nilang ginagamit ang mga benepisyong iyon dahil naniniwala silang umiiral ang kita ko upang tumbasan ang mga desisyong sila mismo ang gumawa at hindi kailanman naging responsibilidad nila. Kung napapalitan lang pala ako, kung gayon, ang mga benepisyong nakakabit sa pangalan ko ay napapalitan din. Sa finance requirement ang respeto. Kapag itinanggi ang halaga mo, natatapos ang investment. Bago tayo magpatuloy, sabihin mo kung anong oras na diyan, saan ka naroroon at anong syudad ka nanonood dahil gusto kong malaman kung gaano kalayo na ang narating ng kuwentong ito. Ano ang gagawin mo kung tratuhin ka ng isang tao na parang replaceable bank account lamang? Nagsimula ang lahat ng sabihin ni Dad na kailangan niya ng pansamantalang tulong matapos mawala ang trabahong hawak niya sa loob ng 2 dekada. Noong una, halos wala akong pag-aalinlangan na tulungan siya dahil makatwiran naman ang paliwanag niya. Sinabi niyang kailangan lang niya ng suporta habang naghahanap siya ng bagong trabaho at naniwala akong pansamantalang problema lang iyon na kalaunan ay magkakaroon ng sustainable na plano. Ngunit imbes na magbigay siya ng updates tungkol sa interviews o professional steps, gumawa siya ng routine kung saan bawat pag-uusap namin ay may kasamang pahiwatig na dapat may sumalo sa mga bills nila. Sinabi niyang unfair daw ang market para sa mga taong kaedad niya at ipinahiwatig niyang may discrimination laban sa older applicants dahilan para mailagay ako sa posisyon ng taong kailangang umako sa household expenses nang walang malinaw na deadline kung kailan matatapos iyon. Iba ng pag-aalala ay naging expectation at ang expectation ay naging permanenteng role assignment na hindi niya kailanman direktang pinag-usapan dahil naniniwala siyang sapat na ang biological connection para hindi na kailanganin ang negotiation. Iba naman ang paraan ni Mom. Hindi siya humingi ng trabaho at hindi rin siya nagmungkahi ng anumang hakbang patungo sa self-reliance. Sa halip, sinabi niyang simbolo raw ng selfishness ang pera at ang isang anak na nakatuon sa income ay kulang sa compassion. Tuwing binabanggit ko ang limitasyon ng sarili kong budget, ipinapahiwatig niyang mas pinahahalagahan ko raw ang mga estranghero kaysa sa sarili kong dugo. Ilang taon na siyang walang binabayarang household bill, ngunit paulit-ulit niyang sinasabi na moral duty ng mga anak ang magbigay ng walang katapusan. Kapag tinatanong ko siya kung ano naman ang kontribusyon niya, inililihis niya ang usapan papunta sa paghusga sa akin. Sinasabi niyang obsessed daw ako sa numbers at umaasta siyang parang obligasyon ng isang salary ang ipamahagi sa ibang tao. Dahil sa paniniwalang iyon, hindi na niya kailangang magplano para sa sarili niya dahil anumang kakulangan sa bahay nila ay automatikong idinidirekta sa paycheck ko. Ang kuya kong si Kyle naman ang tumulong para lalo pang tumibay ang sistemang iyon nang hayaan niyang gamitin ko ang pangalan ko para sa insurance policies at device accounts nila. Sinabi niyang hindi raw mahalaga ang premiums dahil ang family unity ay nangangailangan ng shared resources.
Sinabi niyang ang pagiging adult ay hindi raw nangangahulugang tapos na ang collective service. At nagsalita siya tungkol sa responsibilidad na para bang ang ibig nitong sabihin ay financial sponsorship imbes na independence. Nang hilingin kong ilipat niya sa sarili niyang pangalan ang isang insurance policy, sinabi niyang umaasta raw akong landlord. Iginiit niyang dapat nagtutulungan ang magkakapatid, pero ang bersyon niya ng tulong ay palaging papunta lamang sa isang direksyon. Ginamit niya ang wika ng pamilya upang takasan ang financial autonomy at tinrato niya ang coverage bilang isang entitlement na dumarating nang walang pagsusuri o limitasyon. Mas malawak naman ang narrative ni Dad. Sinabi niyang, ang mga magulang ay nag-i-invest sa mga anak kaya obligasyon ng mga anak na ibalik ang investment na iyon nang walang hangganan. Hindi niya kailanman kinilala na ang adulthood ay may sarili ring hiwalay na financial obligations. Para sa kanya, ang suporta ay dapat ibinibigay ng walang calculations o projections. Sa isip niya, ang bill ay simpleng bagay lamang na dumarating at ang pagbabayad nito ay responsibilidad ng kung sino man ang may kita. Tuwing binabanggit ko ang boundaries, agad niyang itinataas ang usapan tungkol sa sakripisyo at ikinokonekta niya ang biological authority sa economic control. Hindi siya naghahanap ng loan na maaaring bayaran pabalik. Ang gusto niya ay isang lender na hindi kailanman magtatanong tungkol sa repayment dahil ang relasyon mismo ang gagawing collateral. Unti-unti kong naunawaan na hindi sila humihingi ng tulong. Gumagawa sila ng sistema kung saan ako ang magiging permanenteng assistance nila. Habang tumataas ang mga hinihingi nila, lalo namang bumababa ang respeto nila sa taong nagbibigay nito. Tumigil na si Dad sa pagkilala na may career akong nangangailangan ng effort. Sinabi niyang madaling-madali raw ang opportunities para sa generation ko at minamaliit niya ang professional requirements na dahilan kung bakit ako nagkaroon ng trabaho. Tinrato naman ni Mom ang budget reviews ko bilang senyales ng kayabangan. Si Kyle naman ay tinawag na greed ang pagiging responsable. Ako ang may papel bilang provider, ngunit ang provider ay hindi pinapayagang magtanong tungkol sa gastos. Ang pinakanakagambala sa akin ay ang paniniwalang dapat nakabatay ang identity ko sa distribution ng pera. Isa lamang akong conduit at hindi tunay na participant. Hindi nila ako tinatanong kung stressed ba ako o kung paano ako nagpaplano para sa sarili kong future. Hindi sila nagbibigay ng timelines o nagsasalita tungkol sa personal adjustments nila. Kapag may bagong gastos, nagiging problema ko agad iyon. Kapag may late notice ako, ang sumasalo. Bumuo sila ng pilosopiya kung saan napalitan ng entitlement ang appreciation. Sa huli, naunawaan kong hindi nila gusto ang suporta. Ang gusto nila ay isang permanenteng subsidy na walang expiration, walang negotiation at walang pagkilala sa pagod at trabaho na kailangan upang mapanatili ito. Kinaumagahan, nag-leave ako sa trabaho upang ma-review ko ang lahat ng legal na nakaangkla sa pangalan ko. Umupo ako sa kitchen table habang nakabukas ang laptop ko at naka-open ang banking app dahil gusto kong makita ng malinaw ang lahat ng accounts, automatic withdrawals, authorized users, at subscriptions na konektado sa akin. Kakaiba sa pakiramdam na tratuhin ang sarili kong pamilya na parang isang risk assessment, pero iyon mismo ang balak kong gawin. Nang sabihin ni Dad na replaceable ako, hindi niya alam na binigyan niya ako ng pahintulot na muling suriin ang lahat ng financial structures na nagpapanatiling komportable sa kanila habang ako ang sumasalo ng gastos. Hindi ako emosyonal noon. Rational lang ako. Gusto ko ng malinaw na baseline ng katotohanan bago pa makahadlang ang anumang reaksyon nila. Nagsimula ako sa mga credit cards dahil iyon ang pinakamadaling baguhin. Parehong may cards sina Mom at sa Dad na nakapangalan sa kanila at may supplementary card din si Kyle dahil minsan niya akong nakumbinse na mas mura raw kapag shared ang plan. Binuksan ko ang card management page at tinanggal ang access nilang lahat. Wala ni isa sa kanila ang makakatanggap ng notification dahil ang app ay nakikipag-ugnayan lamang sa primary card holder. Nilock ko ang bawat card na hindi akin at 2 clicks lang ang kailangan ng system para gawin iyon. Nakakamangha kung gaano kabilis mabuwag ang dependency kapag tumigil ng mag-authorize ang taong nagbabayad ng bill. Pagkatapos ng credit cards, sinuri ko naman ang joint checking account na ginawa ko noon para sa emergencies.
Ang pera sa account na iyon ay puro mula sa deposits ko, ngunit ginagamit nila ito tuwing nakakaramdam sila ng stress o simpleng inconvenience. Inilipat ko pabalik sa personal kong account ang buong laman ng joint account at iniwan ko itong aktibo ngunit may zero balance dahil may minimum requirement ang bangko bago ito maisara at gusto ko ng malinis na exit imbes na isang sentimental na pag-uusap. Nagbukas ako ng bagong personal account na may two-factor authentication upang matiyak na wala ng anumang connection sa shared credentials na ginagamit dati. Sumunod kong inayos ang phone plan. Nasa pangalan ko ang family plan at kailangan ng pirma para alisin ang mga users. Tumawag ako sa customer service at humiling ng kumpletong paghihiwalay ng mga linya. Ipinaliwanag ng representative na ang bawat aalisin sa plan ay kailangang kumuha ng sarili nilang kontrata na may kasamang credit check at regular market rate. Inaprubahan ko ang pagbabago at binayaran ko ang huling billing cycle para sa kasalukuyang buwan. Pagkatapos noon, magiging responsibilidad na ng bawat user ang sariling billing replacement devices upgrades at data usage nila. Hindi iyon paghihigante. Normal na proseso lamang iyon para sa mga adults sa United States. Ganito rin ang naging sistema sa auto insurance. Kasama sa policy ang truck ni Dad, compact car ni Mom at sedan ni Kyle. Dahil minsan nang bumagsak si Kyle sa isang credit inquiry, humiling ako na alisin ang lahat ng sasakyan nila at ang matira lamang sa policy ay ang sarili kong kotse. Binalaan ako ng representative na tataas ang premium ko kapag nawala ang multi-car discount. Tinanggap ko ang pagbabago dahil wala nang saysay ang financial argument para manatili pa sila sa policy ko. Nag-email ang insurer ng mga PDF na nagkukumpirma na hindi nasakop ng account ko ang mga sasakyan nila. Mas komplikado naman ang health insurance dahil may legal regulations itong kasama. Eligible pa rin sina mom at dad para sa subsidized programs base sa income nila at may access si Kyle sa employer-sponsored coverage, ngunit pinili lang niyang huwag mag-enroll. Nakipag-ugnayan ako sa provider at hiniling na alisin ang dependent coverage nila. Ipinaliwanag ng representative ang enrollment deadlines, special exemptions at state-based exchanges. Isinumayte ko ng electronically ang mga removal forms at nag-schedule ako ng confirmation call para sa verification. Pakiramdam ko ay sumusunod lamang ako sa isang compliance checklist at hindi pumuputol ng relasyon sa pamilya. Pagsapit ng tanghali, huminto muna ako at sinuri ang lahat ng natapos ko. Ang bawat aksyon ay nakaayon sa isang simpleng prinsipyo. Ang mga adults ay dapat humawak ng sarili nilang liabilities. Wala sa mga pagbabagong iyon ang ginawa bilang paghihiganti. Wala rin itong bahid ng karahasan. Isa lamang itong serye ng administrative corrections na nagtatatag ng malinaw na boundaries. Ilang taon kong pinaniwalaan ang sarili ko na obligasyon kong isubsidize ang lifestyle na ayaw naman nilang pagtrabahuhan. Tinawag iyon ni Dad na loyalty. Tinawag iyon ni Mom na love. Tinawag naman ni Kyle na teamwork. Unti-unti kong naunawaan na ang vocabulary nila ay simpleng disguise lamang para sa dependency. Binuksan kong muli ang laptop ko at gumawa ng listahan ng lahat ng subscription services na nakakabit sa mga cards ko. Mga streaming platforms, food delivery memberships, cloud storage, at paid apps ay nakalink lahat sa billing information ko. Kinansela ko ang lahat ng hindi ko naman personal na ginagamit at tiniyak kong may resibo ang bawat cancellation. Hindi ako nagbigay ng abiso kanino man dahil gusto kong natural nilang maranasan ang declined transactions. Ang declined transaction ay kayang magpahayag ng boundary nang hindi nangangailangan ng speech. Pagsapit ng hapon, sinuri ko naman ang work email ko para humiling ng isa pang araw na leave. Plano kong pumunta sa leasing office kinabukasan dahil nakalista ako bilang guarantor sa apartment contract nila. Gusto kong maintindihan ang legal options tungkol sa early termination at ang tamang proseso para sa pag-notify sa mga occupants. Ang leasing office ay nangangailangan ng documentation imbes na emotional na eksena at mas gusto ko ang ganitong sistema. Isinara ko ang laptop ko dahil tapos na ang financial portion ng prosesong ito. Ang susunod na hakbang ay tungkol sa physical contracts at signatures na nangangailangan ng personal na pagpunta. Makalipas ang 2 araw, nagsimula ng ma-decline ang unang payment cards.
Nasa desk ako habang nire-review ang isang quarterly report nang makatanggap ako ng missed call mula kay ma'am. Hindi siya karaniwang tumatawag sa oras ng trabaho dahil mas gusto niya ang texting, kaya agad kong naintindihan na may partikular na problemang gumulo sa routine niya. Hinayaan kong matapos ang tawag dahil alam kong makakarating din sa akin ang impormasyon. Nang lumabas ang voicemail notification, sandali muna akong naghintay bago ito pakinggan. Pagod at tensyonado ang boses niya habang nagtatanong kung may system errors daw ba ang card company ko. Sinabi niyang nasa supermarket checkout siya nang lumabas ang rejection prompt sa card niya. Ninilarawan pa niya kung paano raw siya tinitigan ng cashier na parang hinuhusgahan siya at gusto niyang ayusin ko raw agad ang sitwasyon. Ang paraan ng pagsasalita niya ay malinaw na nagpapakita kung paano niya tinitingnan ang papel ko na para bang umiiral ang pangalan ko para protektahan siya laban sa gastos. Maikli lamang ang naging sagot ko at ipinaliwanag kong inactive na ang card niya. Dumating ang reply niya wala pang 1 minuto. Tinanong niya kung nagkamali raw ba ang bangko at iginiit niyang basic need ang groceries kaya dapat ko raw iyong sagutin. Pinili kong huwag nang makipagtalo tungkol sa salitang dapat. Sa halip, isinulat ko na kailangan niyang gamitin ang sarili niyang pera at na ang declined transaction ay normal na resulta kapag binabago ng account holder ang user access. Pinanood ko ang typing bubbles na paulit-ulit na lumilitaw at nawawala. Tinanong niya kung inaasahan ko raw bang magdala siya ng cash na para bang ang pagbabayad ng pagkain gamit ang sarili niyang debit card ay paglabag sa natural na kaayusan ng mundo. Nang ulitin kong mayroon siyang financial autonomy, tuluyan nang nawala ang typing bubbles. Kalaunan ng araw na iyon, nag-text si Kyle. Sinabi niyang dinecline daw ang card niya sa gas station pump at humingi siya ng paliwanag dahil kailangan pa raw niyang magmaneho papunta sa kabilang bayan. Ipinaalala pa niya na mataas ang presyo ng gasolina na para bang sapat na dahilan iyon upang ibang tao ang sumalo sa transportation expenses niya. Sinabi ko sa kanya ang parehong sinabi ko kay mom na inactive na ang card niya at maaari siyang mag-adjust. Sumagot siya na tinatalikuran ko raw ang family cooperation. Dati tumatama pa sa akin ang linyang iyon. Ngayon mukha na lamang itong slogan na ginagamit para pagtakpan ang dependency. Tinanong ko siya kung cooperation pa bang matatawag kung iisang tao lang ang nagbibigay ng resources. Hindi na siya sumagot pagkatapos noon. Tumawag si Dad habang lunch break ko. Hindi na siya naghintay ng anumang paliwanag. Agad niyang sinabi na pinapahiya ko raw ang sarili kong mga magulang. Iginiit niyang maraming anak ang ipagmamalaki pa raw ang pagsuporta sa mga taong nagpalaki sa kanila. Sinabi rin niyang nagdudulot daw ako ng kahihiyan sa harap ng mga kamag-anak namin. Hindi ako nakipagsabayan sa mga akusasyon niya. Sinabi ko lang na bahagi ng adulthood ang financial responsibility at na ang pagtangging bayaran ang buhay ng ibang adult ay hindi maituturing na kahihiyan. Tinanong niya kung nasisiyahan daw ba akong panoorin ang mga magulang kong naghihirap para sa barya. Sumagot ako na ang paggamit ng sariling pera ay hindi katumbas ng paghihirap. Sinabi niyang dapat daw akong mahiya sa sarili ko at tinanong ko naman siya kung nahiya ba siya nang minamaliit niya ang independence ko. Sinubukan niyang itaas ang boses niya at narinig ko kung paano sumikip ang paghinga niya dahil sa frustration. Sinabi niyang kung baliktad daw ang sitwasyon ay hindi niya kailanman ipagkakait ang suporta. Tinanong ko siya kung kailan siya huling sumuporta sa ibang tao nang walang kasamang entitlement. Hindi siya sumagot. Sa halip, iniutos niyang ibalik ko raw ang access nila sa mga cards. Tumanggi ako at tinapos ang tawag dahil wala namang curiosity sa usapan namin, puro pressure lamang. Pagsapit ng gabi, nag-text si mom ng mahabang talata tungkol sa emotional injury. Sinabi niya, may moral obligation ang isang anak na tiyaking komportable ang mga magulang niya. Gusto niyang maintindihan ko raw na sagrado ang pag-aalaga sa magulang sa paningin ng mundo at sinisira ko raw ang bond namin. Isang pangungusap lang ang isinagot ko. Ang financial support ay choice, hindi batas. Sumagot siya na ang financial boundaries ko raw ay tanda ng selfishness. Ipinaalala ko sa kanya na ang self-respect ay hindi selfish. Nang makipag-ugnayan ulit si Kyle, nagpalit siya ng taktika.
Tinawag niyang misunderstanding lang daw ang tungkol sa card at sinabi niyang mas madali raw kung ibabalik ko muna ang access niya hanggang sa maayos niya ang sarili niyang sitwasyon. Convenience ang gusto niya, hindi accountability. Sinabi kong walang restoration na mangyayari. Ang financial access ay hindi birthright. Matagal na lumitaw ang typing dots bago niya isinulat na dramatic daw ako. Isinara ko na ang usapan. Nang gabing iyon, nireview ko ang budget ko at wala akong binago dahil nakalagay na sa tamang lugar ang boundaries ko. Dumating ang weekend na parang may malaking sakunang nangyari base sa dami ng tawag nila. Nakamute ang unang ring habang nire-review ko ang set ng risk projections para sa client account ko. Maya-maya ay dumating ang voicemail. Ipinaliwanag ni Dad na 2 beses na raw siyang tumawag sa cellphone ko. Determinado siyang mapakinggan kaya hinintay ko munang dumating ang pangalawang voicemail bago ako sumagot. Sa susunod niyang mensahe, sinabi niyang gusto niya ng paglilinaw at handa raw siyang kausapin ako sa mas formal na paraan kung kinakailangan. Nang ibinalik ko ang tawag niya, hiningi niya ang office number ko. Tinanong ko kung bakit niya iyon kailangan. Sinabi niyang kung patuloy daw akong tatangging pag-usapan ang family responsibility ng pribado. Tatawagan daw niya ang mga supervisor ko at ipapakita niya raw kung anong klasing anak ang na-hire nila. Karaniwan lang ang tono niya habang inilalarawan ang plano niya na para bang ang pagbabanta ay maituturing na parental guidance. Sinabi ko sa kanya na ang workplace ko ay sumusukat sa financial integrity at professional compliance hindi sa pagsunod sa expectations ng pamilya. Iginiit niyang ang ethics daw ay naaangkop sa lahat ng aspeto ng buhay. Sumagot ako na walang kinalaman ang workplace ethics sa pagbabayad ng living expenses ng ibang adults. Nagpatuloy pa rin siya sa pagsasalita. Sinabi niyang morally defective raw ang isang anak na tumatangging sumuporta at ipapaalam daw niya iyon sa kahit sinong may impluensya sa career advancement ko. Tinanong ko siya kung balak ba niyang isugal ang trabaho ko dahil gusto niyang magkaroon ng access sa pera ko. Tumutol siya sa paraan ng pagkakasabi ko at iginiit niyang pinoprotektahan lang daw niya ang dignidad ng pamilya. Sinabi ko na ang pakikipag-ugnayan sa employer para humingi ng discretionary financial support ay mas malapit sa harassment kaysa dignidad. Sinabi niyang binabalewala ko raw ang heritage namin. Sumagot ako na ang heritage ay hindi maaaring gawing collateral. Sa puntong iyon, tinapos niya ang tawag nang hindi man lang kinikilala ang anumang responsibilidad sa ginawa niya. Makalipas ang ilang oras nakipag-ugnayan si Kyle. Nagsimula siya sa casual na tono. Sinabi niyang ang mga pamilya raw ay nagtutulungan kapag mahirap ang sitwasyon. Sinabi rin niyang pansamantala lamang ang inconvenience at permanente ang unity. Gumamit siya ng mga salitang parang puno ng kabutihan, ngunit tumanggi naman siyang pag-isipan ang anumang pagbabago sa sarili niyang financial behavior. Sinabi niyang kaya naman daw niyang maging independent anumang oras, ngunit hindi na raw kailangan pang mag-effort kung may kapatid naman siyang may resources. Inulit niya na stressful daw ang employment at kaya ko naman daw bawasan ang stress na iyon para sa kanya. Isang tanong lang ang isinagot ko. Ano ang pumipigil sa kanya para mag-apply ng trabaho sa sarili niyang field? Sumagot siyang mas gusto raw niya ang autonomy. Sinabi ko na walang financial autonomy kung walang sariling income. Tinapos niya ang tawag nang hindi kinikilala ang malinaw na contradiction sa sinabi niya. Kinagabihan, tumawag naman si Mom. Sinabi niyang tumaas daw ang blood pressure niya noong linggong iyon at tinanong niya kung gusto ko raw bang makita siyang unti-unting magkasakit. Sinabi ko na gusto kong mag-register siya sa insurance program na akma sa eligibility niya. Iginiit niyang overwhelming daw ang application process. Ipinaalala ko na 10,000 adults ang nagsasagot ng parehong forms taon-taon. Sumagot siya na dapat daw mga anak na babae ang humahawak ng komplikadong bagay para sa mga nanay nila. Sinabi ko na kayang mag-navigate ng mga adults sa sistemang ginawa para pagsilbihan ang mga adults. Tinanong niya kung naniniwala ba raw akong deserve niya ang discomfort. Sumagot ako na hindi magkapareho ang discomfort at responsibility. Tumawag ulit si Dad.
Sinabi niyang malaki raw ang sahod ko dahil sa job title ko, pero duda raw siyang tunay kong pinaghirapan ang posisyon ko. Iginiit niyang tatanungin daw niya kung ang credentials ko ba ay bunga ng merit o favoritism lamang. Sinabi ko sa kanya na ang professional advancement ay dumaraan sa audit at pagsusuri. Sumagot siya na sinisira raw ng ambition ang judgment at nakalimutan ko na raw ang gratitude. Ipinaalala ko na ang pagtigil ko sa financial sponsorship ay hindi nangangahulugang binubura ko ang gratitude sa nakaraan. Sandali siyang natahimik bago nagsalita ulit. Sinabi niyang hindi raw siya magdadalawang isip na i-escalate ang concerns niya. Sumagot ako na ang patuloy niyang pakikialam sa workplace environment ko ay maaaring humantong sa formal report dahil pinoprotektahan ng batas ang mga empleyado laban sa intimidation na naglalagay sa panganib ng kanilang employment security. Tumutol siya sa paggamit ko ng salitang intimidation. Kaya ibinigay ko ang mismong definisyon nito. Tinanong niya kung gusto ko raw bang idamay pa ang legal representation para lang ayusin ang isang domestic disagreement. Sinabi ko na ang boundary ay nananatiling valid kahit hindi gusto ng mga kamag-anak ang resulta nito. Lumipas ang 1 linggo at ang financial silence ay lumikha ng bagong uri ng ingay sa loob ng pamilya ko. Hindi ito mapayapang katahimikan. Isa itong akumulasyon ng bagong bills, hindi pamilyar na applications at pagkawala ng credit line na matagal na nilang itinuring na normal na bahagi ng bahay. Wala akong natanggap na galit na tawag noong linggong iyon. Sa halip mga tanong na nakabalot sa emosyon ang dumating. At iisa lang ang sentro ng bawat mensahe, gusto nila ng exception. Gusto nilang ibalik ang dating sistema nang hindi kinikilalang ang dating sistemang iyon ay itinayo sa sarili kong labor. Si Ma'am ang unang bumangga sa realidad dahil hindi na pwedeng magpatuloy ang medical coverage niya sa ilalim ng policy ko. Matagal ko na siyang tinanggal sa plan at sinabi niyang pumasok daw siya sa isang clinic na inaasahang magagamit pa rin ang insurance card na dati kong ibinibigay sa kanya. Nang sabihin ng receptionist na hindi na valid ang policy, tumawag siya sa akin na litong-lito. Sinabi niyang hindi raw patas na kailangan niyang magbayad mula sa sarili niyang bulsa dahil naniniwala siyang obligasyon ng mga adult children na tiyaking may medical stability ang mga magulang nila. Ipinaliwanag ko na sa insurance system ng United States, hindi legal na guarantors ng mga magulang ang mga adult children at ang presyo na kinakaharap niya ngayon ay ang parehong gastos na matagal ko ng tahimik na sinasalo para sa kanya. Sinabi niyang mag-a-apply na raw siya para sa isang marketplace plan, ngunit ramdam sa tono niya ang takot sa gastos. Ipinaalala ko sa kanya na matagal nang umiiral ang gastos na iyon bago ko pa siya alisin sa coverage. Ang kaibahan lang ngayon ay nakikita na niya ito mismo. Sumunod namang hinarap ni Dad ang loan ng sasakyan niya. Noon, pumayag akong ilagay ang pangalan ko sa loan dahil tumanggi siyang tanggapin ang mas mataas na interest rate na nakabase sa credit history niya. Nang alisin ko ang suporta ko, 2 na lamang ang pagpipilian niya mag-refinance gamit ang tunay niyang credit score o ibenta ang sasakyan. Tinanong niya ako kung naiintindihan ko raw ba kung ano ang ibig sabihin ng dignidad para sa isang lalaking nasa edad niya. Sumagot ako na hindi magkasalungat ang dignidad at financial transparency. Ang paggamit ng sasakyang lampas sa tunay mong kakayahan ay hindi dignidad. Isa lamang itong utang na may makintab na chrome. Sinabi niyang tinanggihan daw siya ng bangko dahil wala siyang co-signer. Ipinaalala ko na ang ginagawa lamang ng bangko ay ipresyo ang risk. Hindi iyon kalupitan. Underwriting lamang iyon. Hindi niya nagustuhan ang paliwanag ko at sinabi niyang susubukan niyang muli. Alam ko na ang malamang nakahihinatnan. Tatanggap siya ng mas maliit na sasakyan o haharapin niya ang gastusing matagal na niyang iniiwasan. Ibang klase naman ng consequence ang hinarap ni Kyle. Pumasok siya sa isang bangko at nagtangkang magbukas ng credit line. Tinanggihan ng institusyon ang application niya dahil wala siyang credit score. Tumawag siya sa akin pagkatapos at tinanong kung alam ko raw ba kung gaano kahiyang tratuhin na parang financially non-existent. Sinabi ko sa kanya na ang kahihiyan ang unang leksyon ng adulthood sa bansang ito. Kapag wala kang history, walang approval. Kapag wala kang responsibility, walang history.
Sinabi niyang madali ko naman daw iyong maaayos kung ilalagay ko siya bilang authorized user. Muli kong sinabi na walang naituturo ang pagiging authorized user tungkol sa discipline. Itinatago lamang nito ang kakulangan. Ang sitwasyon naman sa phone plans ay nagdagdag pa ng tension. Nang buwagin ko ang family plan, kinailangan nilang pumirma ng sarili nilang contracts. Nawala ang promotional pricing. Nawala rin ang rollover data at tumaas ang buwanang bayarin nila. Sinabi ni Ma'am na parang exploitative raw ang bagong presyo. Ipinaalala ko na hindi naman talaga mababa ang presyo noon. Ang totoo, ipinapasa lamang iyon sa paycheck ko. Iginiit ni Dad na dapat daw may preferential treatment ang loyalty. Ipinaalala ko sa kanya na ang mga telecommunications companies ay hindi nagbibigay ng loyalty rewards sa mga pamilyang walang sariling payment history. Sa buong linggong iyon, napansin ko ang emotional strategy na paulit-ulit nilang ginagamit. Paikot-ikot nilang ginagamit ang moral language guilt, tradition at fear. Ginagamit nila ang medical anxiety at occupational shame. Inuulit nila ang salitang family upang magmukhang legal obligation ang lahat. Tinatawag nila ang boundaries ko na abandonment. Ngunit wala ni isa sa mga iyon ang nagbago ng kahit isang bill. Walang pakialam ang market sa feelings. Hindi tinatanggap ng bangko ang filial piety bilang collateral. Kung gusto nila ng stability, kailangan nilang makilahok sa sistema. Ang pinaka hindi ko inaasahang pagbabago ay hindi tungkol sa pera, kundi sa loob ko mismo. Napagtanto kong hindi ako naging walang pagmamahal nang itigil ko ang suporta ko. Inalis ko lamang ang hadlang na ginagamit nila para takasan ang realidad. Hindi ko pinalitan ng parusa ang compassion. Pinalitan ko ng clarity ang secrecy. Nagsimulang magkumpara si Mom ng insurance plans kasama ang kapitbahay nila. Nagsimulang magsaliksik si Dad tungkol sa loan calculators. Si Kyle naman ay naghahanap ng impormasyon tungkol sa secured credit cards. Hindi dumating ang progress dahil sa gratitude. Dumating ito dahil sa pressure. Sa pagtatapos ng linggo, may isang simpleng bagay akong naunawaan. Hindi ako ang kontrabida sa kwento ng pinsala ng pamilya namin. Isa lamang akong adult na ibinabalik ang sistemang noon pa man ay dapat umiiral. Lahat ng mamamayan ay humahawak ng sariling gastos. Lahat ng households ay nakikipagnegosasyon tungkol sa affordability. Nagpanggap ang pamilya ko na hindi naaangkop sa kanila ang mga rules dahil ipinapasa nila iyon sa akin. Nang umatras ako, muling bumalik ang mga rules na iyon. Ang responsibilidad ay hindi insulto. Isa itong kontrata. Maari nila itong matutunan o magpatuloy sa pagdurusa sa presyo ng denial. Ako matagal nang nakapili ng panig. Isang hapon matapos ang trabaho paglabas ko ng office building ay nakita ko sina Mom, Dad at Kyle na naghihintay malapit sa sidewalk na may ekspresyong mas kahawig ng urgency kaysa affection. Hindi ako nagulat sa eksenang iyon dahil ang financial pressure ay madalas lumilikha ng biglaang sigla para sa pagiging malapit at sa pagkakataong ito ay may mas malaki silang kailangan kaysa phone plan o insurance card. Nang lumapit ako sa kanila, agad na tinanong ni Mom kung maaari raw ba kaming mag-usap sa mas pribadong lugar. Sinabi ko na maaari nilang sabihin ang gusto nila sa publiko dahil ang secrecy ang mismong instrumento na nagpahintulot para mabuhay ang dati naming sistema. Nagsimula si Mom sa pagsasabing kailangan daw nila ang tulong ko para sa isang housing application. Ipinaliwanag niyang nangangailangan ang landlord ng bagong apartment ng income verification at guarantor dahil sa credit profiles nila. Sinabi niyang maibabalik daw ng pirma ko ang stability nila dahil ang apartment complex ay nasa kaparehong antas ng pamumuhay na dati nilang nakasanayan. Sinabi ko sa kanya na ang pagiging guarantor ay isang financial liability, hindi simbolo ng pamilya. Sa rental market ng United States, sinusukat ang risk batay sa credit at income at ang pirma ko ay magko-convert ng risk nila bilang personal kong utang. Sinabi ni Mom na dapat daw ay exempted na siya sa paperwork dahil sa edad niya. Sumagot ako na ang exemption ay hindi financial category. Lumapit si Dad at sinubukan ang ibang paraan. Sinabi niyang ang anak na tumatangging suportahan ang mga magulang ay mawawalan din balang araw ng pamilya.
Ayon sa kanya, nasusukat ang loyalty sa economic sacrifice. Sinabi ko na hindi kayang burahin ng emotional extortion ang consequences ng credit system. Ang guarantor ay nagiging responsable sa renta kapag nag-default ang tenants at anumang missed payment ay makakasira sa credit score ng guarantor. Ipinaalala ko sa kanya na ang sirang credit ay nakaaapekto sa mortgage rates, auto-financing at maging sa employment background checks. Ipinaalala ko ring nagtatrabaho ako sa isang field kung saan hindi optional ang financial credibility. Sinubukan ulit ni mom na bigyang katwiran ang hinihingi nila. Sinabi niyang pet-friendly daw ang building at malapit ito sa grocery store na gusto nila. Ipinaalala ko na ang convenience ay hindi legal requirement. Ang rental contract ay nangangailangan ng income, hindi nostalgia. Sinabi niyang mababayaran niya rin daw ako eventually. Tinanong ko siya kung ano ang ibig sabihin niya sa eventually. Wala siyang maibigay na eksaktong sagot dahil hindi magkasundo ang numbers at fantasies. Nagbago ang tono ni Dad at naging mas mapangmata. Sinabi niyang pinalalaki ko raw ang usapin tungkol sa credit system para lamang takasan ang responsibilidad. Sumagot ako na ang pag-iwas sa responsibilidad mismo ang lumikha ng kasalukuyang problema. Sa loob ng maraming taon, ang expenses nila ay nasa pangalan ko at tinrato nila ang kawalan ng bill bilang patunay na wala talagang gastos. Ang guarantor contract ay magpapalawak lamang ng dilusyong iyon sa anyo ng legal na dokumento. Tinawag niya akong walang puso dahil sa pagtanggi ko. Sinabi ko na ang informed consent ay hindi kawalan ng puso. Isa itong adulthood. Sumingit si Kyle at ibinaling ang usapan sa sarili niya. Sinabi niyang kung igagarantiya ko raw ang lease, makakatulong din iyon sa kanya dahil mapapanatili raw nitong buo ang pamilya. Dagdag pa niya, kailangan pa rin daw niya ng tulong para sa gas at phone expenses. Tinanong ko siya kung balak ba niyang bumuo ng sarili niyang credit o kung balak niyang manatiling nakakabit sa akin habang buhay. Sumagot siya na dapat daw nagtutulungan ang magkakapatid. Sinabi ko na ang support na walang effort ay nagiging dependency at ang dependency na walang accountability ay nagiging extraction. Tinanong niya kung maari ko raw bang garantiyahan kahit 1 taon lang. Sumagot ako na sapat na ang 1 taon para masira ang credit score ng isang tao. Muling nag-escalate si Dad. Sinabi niyang pinapahiya ko raw siya bilang ama dahil hindi raw dapat siya nakikipagnegosasyon sa anak niya sa pampublikong lugar. Sinabi ko na ang kahihiyan ay nakatira sa pagitan ng expectation at capacity. Kung kaya niyang maabot ang requirements ng landlord, wala sanang negosasyon. Walang kinikilingan ang market. Wala itong pakialam sa parental pride. Natapos ang pag-uusap nang itakda ko ang huling boundary. Sinabi kong lahat ng susunod na request para sa financial assistance ay dapat ipadala sa email dahil ang written communication ay nagbibigay ng clarity, documentation at pumipigil sa psychological manipulation. Ipinaalala ko na hindi ako makikipag-usap tungkol sa pera sa parking lot, sidewalk o opisina. Kinikilala ng legal system ang email trails. Hindi nito kinikilala ang hallway arguments. Tinanong ni Mom kung maaari ko raw bang pag-isipan ulit kung magpapakita siya ng good faith. Sinabi ko na ang reconsideration ay nangangahulugan ng negotiation at wala nang dapat pag-usapan pa. Hindi collateral ang credit ko para sa lifestyle nila. May ibinulong si Dad tungkol sa pag-disown sa akin. Sinabi ko na ang pamilya ay hindi dapat nakadepende sa loan structures kapag nakasalalay ang pagmamahal sa access sa credit transaction na iyon. Kapag nakadepende ang loyalty sa mga pirma debt collection na iyon. Lumayo silang puno ng disappointment. Ako naman ay naglakad papunta sa sasakyan ko na may malinaw na isip. Ang boundaries ay hindi kalupitan. Ang boundaries ay risk management. Hindi ko na muling susuportahan ang denial. Lumipas ang ilang buwan at ang financial distance ay naging relational distance na hindi nangangailangan ng sigawan o emosyonal na eksena. Ang katahimikan sa pagitan namin ay bunga ng logistics, hindi ng galit. Kapag tumigil ang pera sa pagdaloy sa iisang direksyon, kusang nagiging tapat ang bawat komunikasyon. Nang mawala ang subsidized expenses, hindi na tiningnan ni na Mom at Dad ang buhay base sa preferences. Tiningnan nila ito base sa invoices. Nalaman ko mula sa isang maikling update
na isinuko na nila ang plano nilang upscale housing. Sa halip na piliting makapasok sa apartment complex na nangangailangan ng credit standards na hindi nila kayang maabot, napunta sila sa temporary lodging kung saan lingguhan ang bayad. Hindi trahedya ang motel room kahit tinrato nila itong parang parusa imbes na simpleng matematika lamang. Sa housing structure ng United States, ang weekly rent ay nagbibigay ng flexibility para sa mga taong kulang ang documentation at hindi stable ang income. Ang flexibility ang naging bago nilang anyo ng dignidad. Makalipas ang isang buwan, lumipat sila sa mas maliit na apartment. Mawala roon ang aesthetic comforts na dati nilang gustong-gusto, ngunit ang lugar ay naaayon sa totoong laman ng bank statements nila. Hindi ko kailanman kinutya ang pag-downgrade nila. Sa katunayan, kabaligtaran pa nga. Ang pamumuhay ayon sa tunay mong kakayahan ay tanda ng adulthood at ang adulthood ay hindi nangangailangan ng palakpakan. Nangangailangan ito ng arithmetic. Iba naman ang naging consequence para kay Kyle. Natapos ang suporta, kaya napilitan siyang pumasok sa labor market na walang pakialam sa personal narratives. Nakakuha siya ng trabahong mababa ang sahod dahil iyon lamang ang available na offer para sa taong walang credit history, walang savings at walang resume na nagpapakita ng consistency. Karaniwan ang wage disappointment sa mga taong matagal na naromanticize ang assistance. Ang pagtanggap ng maliit na paycheck ang nagturo sa kanya ng bagay na hindi na ituro ng generosity ko noon. Natutunan niya ang tunay na presyo ng gasolina nang tumigil siyang asahang ako ang magbabayad nito. Hindi ko direktang nasaksihan ang proseso niya. Nakarating lamang sa akin ang ilang piraso ng impormasyon sa pamamagitan ng social media at paminsan-minsang texts na pilit ginagawang neutral ang tono. Ang kahanga-hanga ay hindi ang paraan ng pagsasalita niya. Ang mahalaga ay ang effort. Ang American economic model ay nagbibigay ng reward sa participation kahit pa ordinaryo lamang ang participation na iyon. Bumalik naman si Dad sa workforce dahil mas mahalaga na ngayon ang trabaho kaysa galit. Walang pakialam ang market sa ego niya o sa edad niya. Ang mahalaga lamang ay kung kaya niyang tapusin ang trabaho kapalit ng kompensasyon. Tumigil na siya sa pagsisi sa akin dahil hindi tumutugon ang ekonomiya sa mga akusasyon. Ang paycheck ang nagbigay sa kanya ng perspective. Inilipat niya ang enerhiya niya sa survival at ang survival ay hindi kayang sabayan ng denial. May kahalintulad ding natutunan si Mom. Siya na mismo ang nag-asikaso ng insurance paperwork niya imbes na magreklamo tungkol sa bureaucracy. Nakakapagod at matrabaho ang insurance enrollment, ngunit tinapos niya ito dahil penalties ang kahaharapin niya kung hindi. Ang responsibility ay hindi revelation. Ito lamang ang sandaling nauubos na ang mga dahilan at palusot. Sa panahong iyon, mas nakapag-focus ako sa karir ko ng may clarity na hindi ko inaasahan. Nang mawala ang financial pressure, nagkaroon ng emotional space sa buhay ko. Tumigil na akong makaramdam ng guilt sa pagpapatupad ng boundaries dahil ang mga resulta mismo ang nagpatunay na kailangan ang mga iyon. Hindi nasira ang buhay ng kahit sino nang putulin ko ang suporta. Napilitan lamang silang maging independent. Ang naging resulta ay hindi isang family reunion. Isa lamang itong functional economics. Walang nangyaring reconciliation. Walang humiling ng holiday gathering. Walang nagpanggap na ang financial independence ay katumbas ng rejection. Nagpatuloy lamang kami sa magkakaibang direksyon. Hindi emotion ang nagdikta sa structure. Ang structure ang nagdikta sa emotion. Sa kulturang Amerikano, madalas na tinatapos ng adulthood ang sentimental na ilusyon na ang pamilya ay dapat kumilos na parang iisang shared bank account. Hindi ko ipinagluksa ang pagkawala ng closeness. Ang closeness na nakadepende sa financial obligation ay hindi totoong closeness. Dependency iyon. Kapag natapos ang dependency, maaaring mag-mature ang relasyon o tuluyang matunaw. Ang sa amin ay natunaw tungo sa isang mas realistiko at praktikal na anyo. Walang simbolikong yakapan. Walang emosyonal na paghingi ng tawad. Hindi marahas ang separation namin. Ito ay proportional lamang. May isang malinaw akong konklusyon tungkol sa value. Ang love na walang responsibility ay performance lamang. Ang responsibility na walang sariling funding ay resentment. Ang pinakamalinis na anyo ng affection ay distansyang nagpoprotekta sa resources
at hindi distansyang naghahanap ng simpatiya dahil sa sugat. Pinrotektahan ko ang sarili ko at hindi nangangailangan ng justification ang proteksyon. Hindi ako naghahanap ng ebidensya ng emotional improvement. Ang ebidensya ay lumitaw mismo sa resulta. Ang bills ay binayaran ng taong may utang dito. Ang mga kontrata ay pinirmahan ng taong gumagamit nito. Bumalik sa tamang direksyon ang credit. Iyon ang naging ending, hindi dramatiko, kundi practical lamang. Hindi ako naghintay ng appreciation dahil hindi naman ito kailangan. Sapat na ang survival. Nakaligtas sila. Umabante ako. Iyon ang naging huling alignment namin. Ang financial boundaries ay hindi kalupitan. Isa itong structural guidance. Kapag natututo ang mga tao na bumuo ng sarili nilang credit, tumataas ang dignidad nila dahil ang dignidad ay nakadepende sa capability. Ang pagtigil sa assistance ay hindi pagtanggi sa pamilya. Pagtanggi ito sa distortion. Ang pinakamalusog na anyo ng loyalty ay iyong marunong kumilala ng limitations at rumespeto sa risk. Natutunan kong nangangailangan ng refusal ang adulthood. Ang refusal ang nagpapanatili ng stability. Ang stability ang lumilikha ng opportunity. At ang opportunity ang nagdadala ng progress. Maraming salamat sa pananatili hanggang dulo ng kwentong ito at sa pakikibahagi sa isang narrative na hindi umaasa sa fantasy reconciliation. Kung nakaranas ka rin ng financial boundaries controlled assistance o paglipat tungo sa tunay na independence, ibahagi mo ang pananaw mo sa comments. Maaaring makatulong ang karanasan mo sa isang taong nalilito pa rin sa pagitan ng pagmamahal at obligasyon. Ipagpatuloy natin ang usapan ng may clarity at hindi kahihiyan.